Sa taglay na karisma at tikas ng Police of the Year na si Drew Peterson, hindi na nga nakapagpigil pa ang teenager na si Stacy upang mahulog ang loob rito sa kabila ng 30 years na age gap. Siya ang isa sa 4 na nagagandahang asawa nito. Ngunit tila mapaglaro ang tadhana para kay Drew. Noong 2004, namatay ang 3rd wife nitong si Kathleen ng aksidenteng malunod sa bathtub. At makalipas lamang ang 3 taon, misteryoso namang naglaho ang 4th wife nitong si Stacy. Suspetsa ni Drew, iniwan siya nito para sumama sa mas batang lalaki. Ngunit sa paggulong ng investigasyon, lilitaw ang koneksyon ng 2 kaso at mabubulgar ang mga lihim ng nakaraan. Si Drew Peterson, ang taong nanumpa upang protektahan at pagserbisyuhan ng komunidad, ang bagkus ay wawasak sa buhay ng mga taong nagtiwala at pinakamalapit sa kanya. Kaya't kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Drew Peterson Murder Case. Si Drew Walter Peterson ay ipinanganak noong January 5, 1954 sa Bolingbrook, Illinois. Ang kanyang ama na si Donald ay isang Marine at ang kanya namang inang si Betty ay isang stay-at-home mom kina Drew at sa 2 pa nitong kapatid. Ang kanyang ama ay isang istriktong military man na may problema sa pag-inom at pagiging mainitin ng ulo, bagay na mamanahin ni Drew kinalaunan. Sumali si Drew sa military noong 1974 at nagsanay bilang isang military police officer. Sa parehong taon, pinakasalan nito ang kanyang high school sweetheart na si Carol Brown. Mas bata ito ng 3 taon kay Drew at noon ay nasa senior high school pa lamang nang sila'y mag-isang dibdib. Nagkaroon ng mga ito ng 2 anak, sina Eric at Stephen. Noong 1977, umanib si Drew sa Bolingbrook Police Department sa Chicago. Nag-excel ito sa trabaho mula sa pagiging undercover cop, kaya naman sa loob lamang ng 2 taon, nagawaran ito ng award bilang Officer of the Year at hindi nagtagal ay naging sergeant sa kanilang department. Noong 1980, hiniwalayan si Drew ng asawang si Carol nang malaman na ginagamit nito ang kanyang trabaho upang bumuo ng second life bilang palusot para mambabae. Ngunit iginiit nito na parte ito ng kanyang trabaho upang makuha ang tiwala ng tao. Hindi ito sinang-ayunan ni Carol at sa huli ay nakakuha ito ng spousal support mula kay Drew nang sila ay maghiwalay. Makalipas ang 2 taon mula sa unang divorce noong 1982, pinakasalan nito ang kanyang pangalawang asawa na si Victoria Connolly, isang 23 years old. Noon ay naging abala si Victoria sa pagpapatakbo ng kanilang bar na mag-asawa. Ayon kay Victoria, hindi naging maganda ang pagsasama nila ni Drew dahil sa pananakit at pagmamanipula nito sa kanya. Tumagal ng 10 taon ang kanilang pagsasama at tuluyang naghiwalay dahil muli ng pambababae ni Drew. Habang kasal pa kay Victoria ay nakipag-blind date na si Drew sa isang bata at magandang accountant na si Kathleen Savio. Ang pakilala ni Drew kay Kathleen ay isa siyang single man. Niligawan niya ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga regalo, vacation trips at pangako ng stable na buhay, bahay at pamilya. Para kay Kathleen ay natagpuan niya ang isang Prince Charming. Pinaniwalaan nito ang lahat ng sinabi ni Drew. Hindi nagtagal ay inamin nito sa kanya ang tungkol kay Victoria at sinabing ninanakawan siya ng asawa. Dagdag pa nito, si Victoria umano ay mentally unstable drug addict at winarningan si Kathleen na kung sakali mang kontakin siya nito ay huwag pansinin at paniwalaan dahil wala ito sa katinuan. Noong 1992, matapos lamang ang 6 na buwan mula sa kanilang unang date, at ilang linggo lamang mula nang ma-finalize ang divorce sa second wife na si Victoria, nagpakasal sina Kathleen at Drew. Biniyayaan ng mag-asawa ng 2 supling. Ngunit mula nang ipanganak ang kanilang bunso, ay doon na nagsimulang mapansin ni Kathleen ang unti-unting pagbabago sa kanilang relasyon. Noon ay hands-on sa kanyang pagiging nanay si Kathleen, kaya gaya ng una at pangalawang asawa, tila hindi na naman nagugustuhan ni Drew ang kawalan ng focus sa kanya ng kanyang asawa. Katulad din ng sitwasyon ng first wife na si Carol.
Nang isilang ang pangalawa nilang anak, noon ay nagsimula ang lamat ng kanilang relasyon ni Drew at gayon din naman ng second wife na si Victoria, nang maging busy naman ito sa pagpapatakbo ng kanilang bar. Bilang ganti ni Drew sa kawalan ng atensyon na nakukuha mula sa asawa, nagsimula ito ng pananakit kay Kathleen. Ininsulto niya rin ang pisikal na anyo nito at tinawag na pangit at mataba kasunod ng pisikal na pang-aabuso rito. Sa dalawang magkahiwalay na kaganapan, dinala si Kathleen sa emergency room dahil sa mga pananakit na natanggap mula sa asawa. Hanggang sa noong October 2001, nakatanggap ito ng isang anonymous letter. Nakasaad rito na ang kanyang asawang si Drew ay nakikipag-date sa isang teenager na nagngangalang Stacy Ann Kales. Labis ang galit ni Kathleen nang mabasa ito, ngunit nang kumprontahin si Drew, tila nabaliktad ang sitwasyon dahil si Kathleen pa ang sinaktan nito. Nagtapos ang kanilang pagtatalo nang dalhin na sa ospital si Kathleen balot ng mga pasa mula sa mga natamong suntok sa away na yon. Doon na nagsimulang idokumento ni Kathleen ang pang-aabuso at noon rin ay nag-hire na ito ng divorce attorney. Umalis na rin sa kanilang tahanan si Drew at ibinahay si Stacy. Tumira ang mga ito sa isang apartment halos 400 meters lamang ang layo mula kay Kathleen. Ito ay hindi lamang upang mapalapit sa kanyang mga anak, kundi para na rin patuloy na i-monitor at kontrolin ang buhay ni Kathleen. Noon ay natutulog si Kathleen nang may kutsilyo sa ilalim ng kanyang higaan dahil na rin sa pangamba para sa kanyang buhay. Hindi nagtagal ay nabuntis si Stacy. Minsan ay isinama ito ni Drew sa kanilang bahay ni Kathleen nang maghatid ng kanilang anak roon. Kaya naman nagdulot ng away ang pagtatagpong yon ng dalawang babae. Kinuhanan ng video ni Drew ang pangyayari habang nagpapambuno ang dalawa at saka pinaaresto si Kathleen para sa assault kay Stacy. Noong October 3, 2003, opisyal nang nag-divorce sina Kathleen at Drew. Noon ay halos isang taon na ring nagsasama sina Drew at Stacy. At tuluyan na nga nagpakasal ilang araw lamang mula ng divorce nito. Kahit hiwalay na ang dalawa, hindi ito nangangahulugan ng kalayaan para kay Kathleen. Kailangan pa rin nilang pagdesisyonan kung paano hahatiin ang kanilang marital assets. Sa huling pagkakataon ay nagtakda ang dalawa ng appointment upang ayusin at tapusin ang mga bagay-bagay sa pagitan nila. Ngunit hindi na ito nangyari kailan paman. Noong March 1, 2004, inihatid ni Drew sa bahay ni Kathleen ang kanilang anak. Ngunit nang katukinan nito ang pinto ay walang sumasagot. Makailang beses pa niya itong tinawag, ngunit wala pa ring tumutugon. Bago ang araw na yon ay nanggaling na rin roon si Drew upang ibalik sana ang mga bata, ngunit tila wala ring tao. Hanggang sa dumating ang kapitbahay nito at ipinaalam niyang nagtataka siya dahil hindi niya mahagilap si Kathleen at wala umano ito sa karakter nito. Kaya naman tumawag na sila ng locksmith upang sapilitang buksan ang pinto. At nang pasukin na nila ito, natagpuan ng kapitbahay si Kathleen na wala ng buhay sa kanilang bathtub. Ipinaalam nila ito kay Drew na noon ay nag-aabang sa labas ng pinto. 40 years old lamang noon si Kathleen nang pumanaw. Agad na itinuring na suspect si Drew dahil isa ito sa mga huling nakakita kay Kathleen, ngunit kinalaunan ay naabswelto dahil matibay ang alibay nito. Nang interviewin sina Stacy at Drew, sinabi ni Stacy na kasama niya ito sa kanilang bahay buong gabi nang matagpuan si Kathleen. Makalipas ang 3 linggo, lumabas na ang autopsy ni Kathleen. Nakitaan ito ng hiwa sa likod ng ulo. Matapos reviewin ng coroner, idineklarang accidental drowning ang sanhi ng pagkamatay nito. Lumalabas na si Kathleen ay namatay dahil sa pagkalunod nang mabagok ang ulo nito sa bathtub mula sa pagkakadulas. Walang kasong isinampa kanino man sa pagkamatay nito. Samantala, ipinagbubuntis naman ni Stacy ang kanilang pangalawang anak ni Drew. Nagkakilala sina Drew at Stacy noong ito ay 16 years old pa lamang. Nagtatrabaho ito noon ng overnight shift bilang front desk agent sa isang motel. Panggabi rin ang shift ni Drew at nag-cross ang landas ng dalawa dahil katrabaho ni Stacy ang girlfriend naman ng police partner ni Drew. Lumaki si Stacy sa isang magulong kapaligiran. Namuhay ito sa isang sambahayan kung saan negatibo ang lahat ng nasaksihan nito. Mula sa pang-aabuso, galit, pagpapabaya at paggamit ng bawal na gamot.
Ang nanay ni Stacy na si Christy Marie Kales ay misteryosong naglaho noong 1998 sa hindi maipaliwanag na kadahilanan at hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin natatagpuan. Mula sa uri ng pamumuhay na kinalakan nito, umaasa si Stacy na matagpuan ng taong magbibigay sa kanya ng seguridad at pagmamahal na hindi nito natagpuan sa kanyang pamilya. Nang tumungtong si Stacy ng 17 years old, ang legal age of consent sa Illinois, ipinaalam nito sa kanyang ate na siya ay nakikipag-date kay Drew at ibinili siya nito ng fully furnished apartment. Sa simula ng kanilang relasyon, mabilis na nakuha ni Drew ang loob ni Stacy. Binigyan niya ito ng maraming regalo, dinala sa mga lugar na hindi pa nito nararating at ginawa ang mga masasayang bagay na hindi pa nito nararanasan. Pinangakuan siya nito ng buhay na matagal na nitong pinapangarap. Samantala, hindi aprobado ng nakakatandang kapatid ni Stacy ang relasyong ito. Isa na sa kanyang concern ay ang napakalaking agwat ng edad ng dalawa. 30 years ang age gap ni Drew at Stacy. Nang makilala ni Stacy ang isang anak ni Drew ay mas bata pa ito roon. Taong 2003 nang isilang ni Stacy ang unang anak na si Anthony. At sa parehong taon ay nagpakasal rin sila ni Drew nang si Stacy ay 19 years old at si Drew ay 49 years old. Lahat ng ito ay naganap habang si Drew ay nasa proseso pa ng kanyang divorce sa third wife na si Kathleen. Parehong kasinungalingan rin ang sinabi ni Drew kay Stacy gaya ng ginawa nito sa nauna nitong mga kasal, na si Kathleen ay unstable at gumagamit ng bawal na gamot, mga bagay na pawang hindi totoo. Taong 2005 nang isilang ni Stacy ang kanilang pangalawang anak na pinangalanan nilang Lacey. Ito ay ang pang-anim naman na anak ni Drew sa lahat ng asawa. Noong 2006, namatay naman ang kapatid ni Stacy sa sakit na colon cancer sa edad na 31. Dahil dito, nakaranas si Stacy ng matinding depression at anxiety. Isabay pa rito ang nanglalamig nilang relasyon ni Drew. Bukod sa pagiging isang nanay sa 4 na bata, nag-aaral rin noon si Stacy para naman sa kanyang nursing degree. Kaya halos maubos na ang oras nito sa mga bata, pati na rin sa school at sa pag-aayos ng kanilang tahanan at halos wala nang matira para sa asawa. At gaya ng mga naunang pattern simula sa first hanggang third wife, hindi ito gusto ni Drew. Nagsimula na naman ito sa dating gawi gaya ng naging trato nito sa lahat ng naging asawa. Mula sa honeymoon phase, mabilis na nagiging marital problems ang bunga ng relasyon ni Drew sa kanyang mga asawa makalipas lamang ang ilang taon. Noon ay halos araw-araw na ang nagiging away ni Stacy at Drew. Unti-unti ay lumalabas ang totoong ugali nito. Sa lahat ng gagawin ni Stacy ay si Drew ang masusunod. Dumating rin sa punto na nagpa-breast enhancement ito at iba pang cosmetic surgery dahil na rin sa sinasabi ni Drew na hindi maganda sa kanyang mukha at katawan, kaya naman napilitan nitong magparitoke. Hanggang sa noong 2007, hindi na nakatiis si Stacy sa mga nararanasang hirap sa asawa, kaya naman unti-unti ay nag-open up ito sa kanyang pamilya, pati na rin sa kanilang pastor. Ipinaalam niya sa mga ito na nais na niyang makawala sa kanyang asawa at ayaw niya na matulad pa sa sinapit ni Kathleen. Nabanggit nito sa kanyang kapatid ang pagiging possessive ni Drew. Inaakusahan siya nito ng pangangaliwa sa mas batang lalaki, kaya naman ang bawat kilos nito ay nakamonitor. Mula sa kung saan siya nanggaling at anong oras umalis kahit pa sa pagbili lamang ng pagkain. Tinatrack siya nito sa pamamagitan ng kanyang cellphone. Ini-stalk din umano siya nito o kaya ng kanyang mga kapwa police officer. Hindi umano magawang makapagsumbong sa law enforcement ni Stacy dahil sa kawalan ng tiwala sa mga ito sapagkat kabaro nila ang kanyang asawa. Ramdam ni Stacy na wala ng pag-asa ang kanilang kasal at hindi na maibabalik pa sa dati. Minsan ay dinalaw ng tiyahin ni Stacy ang pamilya Peterson. Doon ay nakita nito kung gaano ka-stress si Stacy at napuna na tila dumaranas ito ng pang-abuso sa kanyang asawa. Kaya inalok niya ito na sumama na sa kanya pabalik sa California kasama ng mga bata. Ngunit tumanggi ito. Hanggang sa noong October 26, 2007, ipinaalam na ni Stacy sa kanyang pamilya ang planong divorce at sinabing alam na ito ni Drew at hindi niya ito nagustuhan. Binanggit nito sa kanyang kapatid na pakiramdam niya na hindi na siya ligtas sa kanilang pamamahay. Tatagpuin niya umano ang divorce lawyer sa susunod na linggo. Mula noon ay naglaan ng oras ang kapatid ni Stacy na si Cassandra sa bahay ng mag-asawa upang masubaybayan ng kapatid.
Habang naroon, pawang magandang asal ang ipinapakita ni Drew. Kaya naman mas naramdam ni Stacy ang kaligtasan habang kasama ang kapatid kesa nag-iisa lamang kasama ang asawa. Ngunit kinailangan na ring umalis ni Cassandra roon at nagplano na lamang ang magkapatid na magkikita kinabukasan sa ganap na 10:00 ng umaga. Ngunit hindi sumipot si Stacy sa kanilang tagpuan at hindi niya rin ito makontak. Isang kapitbahay ang nakapansin sa dalawang sasakyan ng mag-asawa sa kanilang driveway bandang 10:00 nang siya ay maggrocery. Ngunit pagbalik umano nito sa tanghali ay wala na roon ang sasakyan ni Stacy. Tinanong niya si Drew kung nasaan si Stacy at sinabi naman nitong nasa bahay ng kanyang lolo. At saka pinakiusapan ng kapitbahay na ito na pakibantayan saglit ang mga bata. Nawala umano si Drew ng 15 minuto. Nang araw ding yon ay hindi pumasok si Drew sa trabaho at sinabing gagamitin na muna nito ang mga naipong sick leave bago pa man siya mag-retire sa nalalapit na buwan. Hindi naman mapakali si Cassandra kaya tinungo nito muli ang bahay ng mag-asawa. Ngunit wala roon ang sasakyan ng mga ito. Kinalaunan ay sinabi sa kanya ni Drew na iniwan na siya ni Stacy upang sumama sa ibang lalaki. Bit-bit umano nito ang halagang $25,000, kanyang sasakyan at mga bikini. Hindi ito pinaniwalaan ni Cassandra. Noon ay malakas na ang kutob ni Cassandra na may hindi magandang nangyari sa kanyang kapatid. Mula na rin sa mga sumbong nito tungkol sa asawa, batid ni Cassandra na may kinalaman si Drew sa biglaang pagkawala nito. At sa labis na pagmamahal nito sa mga bata, batid ni Cassandra na hindi ito basta aalis at iiwan na lamang ang mga ito. Sila lamang ang buhay ni Stacy. Kaya naman hindi na ito nagsayang ng oras at agad isinumbong sa mga pulis ang pagkawala ng kapatid. Nag-file ito ng missing persons report sa Bolingbrook Police Department. Ngunit ipinasa nila ito sa State Police. Dahil sa kasamahan nila sa opisina si Drew na asawa ng nawawala, hindi angkop para sa kanila na imbestigahan ang kanilang kasamahan. Kaya naman ang State Police ang humawak ng kasong ito. Nang interviewin na si Drew, iginiit nitong si Stacy ay umalis at sumama sa ibang lalaki. Pinagsuspetsa naman agad ng investigators ang dahilang ibinigay nito. Mula sa mga nakakakilala kay Stacy, batid ng mga ito kung gaano nito kamahal ang kanyang mga anak. Kahit pa maituturing ito na isang young mother, hindi naman ito nagkulang sa pagmamahal sa mga bata. Katunayan, si Stacy rin ang tumayong pangalawang ina ng mga naulilang anak ni Kathleen. Itinuring niya ang mga ito na sariling anak at hindi ipinaramdam na iba. Hinding-hindi umano nito magagawang abandonahin ang kanyang mga anak kahit pa sa panaginip. Sinimulan na ring silipin ng mga investigador ang nakaraan ni Drew at natuklasan na mayroon itong history ng mga pandaraya. Noong 1978, na-assign si Drew sa Metropolitan Area Narcotics Squad bilang isang undercover cop. Ang pagiging isang agent ay nangangailangan ng espesyal na uri ng tao na kayang manlinlang at makihalubilo sa iba nang hindi nahahalata. At walang kahirap-hirap itong nagampanan ni Drew. Nag-excel ito sa pagiging undercover. Nagawa nitong lumikha ng ibang identity upang tugisin ang kanilang mga target. Ngunit hindi nagtagal ay lumabas ang ugali nito at napabilang sa mga bad cop. Nagsimula itong tumanggap ng mga suhol. Gumawa ito ng mga bagay na hindi pinag-uutos ng kanyang superior at bumuo ng sariling operations. Kaya naman matapos ang 7 taon nitong serbisyo bilang undercover, tinanggal ito sa trabaho. Nawalan ito ng bahay at napilitang makitira sa kanyang mga magulang kasama ang kanyang mga anak. Ngunit dahil sa malawak na kaalaman ni Drew sa mga kalakaran ng batas, nagawa nitong lusutan ang lahat ng alegasyon laban sa kanya dahil na rin sa kakulangan ng sapat na ebidensya. Kaya naman nakabalik itong muli sa trabaho bagamat na-demote sa kanyang posisyon. Dahil sa mga natuklasang ito ng mga investigador, batid nilang handa si Drew na harapin ang mga akusasyon na ipupukol sa kanya. Noon ay nakakuha na ang mga pulis ng search warrant para sa bahay ni Drew, ngunit may nakapag-abiso rito na kapwa pulis at ipinaalam na anumang oras ay darating ang mga detective sa kanyang bahay. Kaya naman agad itong gumawa ng aksyon. Kinolekta nito ang lahat ng kanyang mga baril at ipinatago sa bahay ng kanyang anak na si Stephen. Binigyan niya rin ito ng tseke na nagkakahalaga ng $200,000.
Nang isagawa na ang search sa kanyang bahay, ay nagsignal ito kay Stephen na i-deposit ang cheque sa bangko at gamitin para sa pangangailangan nito at ng iba pa niyang mga kapatid. Sa patuloy na pagsisearch sa bahay nito, may natagpuan ng mga pulis na mga bala, ngunit nang hingi na ng mga ito ang mismong rifle ay wala itong maibigay. Inamin naman ni Drew na nasa kanyang anak ang mga baril. Mula noon ay nagkaroon ng duda ang mga tao na kasabwat ng ama si Stephen at pinagtatakpan niya ito, bagay na wala namang katotohanan. Nagkaroon ng epekto sa buhay nito ang mga akusasyon ng sabwatan sa kanyang ama at humantong ito sa pagkakatanggal ni Stephen sa kanyang trabaho. Samantala, patuloy ang paghahanap kay Stacy. Nagkaroon ng malawakang search sa tulong ng pamilya, kaibigan, volunteers at law enforcement. Ngunit walang anumang bakas nito. Sa paglipas ng mga araw ay mas lalong lumalabo ang tsansa na matagpuan pa ito ng buhay. Dahil sa dumaraming suspicions laban kay Drew patungkol sa pagkawala ni Stacy, pinilit naman ng pamilya ng third wife nitong si Kathleen na muling silipin ang pagkamatay nito 3.5 taon na ang nakakalipas. Kasunod nito ay ang opisyal na pag-anunsyo sa publiko kay Drew Peterson bilang suspect sa pagkawala ni Stacy. Matibay naman ang paniniwala ng pamilya Savio na hindi aksidente ang nangyari at may kinalaman rito si Drew. Kaya naman noon ay sinimula na ring kalkalin muli ng law enforcement ang pagkamatay naman ni Kathleen. At nang balikan na ito ay nabahala sila sa mga natuklasan. Ilan sa mga dapat ay mahahalagang ebidensya ang naipagsawalang bahala ng mga panahong yon. Una na ang status ng relasyon ni Drew at Kathleen nang mamatay ito. Noon ay legally divorced na ang dalawa, bagamat hindi patuloy ang nahahati ang kanilang mga ari-arian. Lumalabas na kapag na-finalize na ito ay mapupunta kay Kathleen ang kanilang bahay, kalahati ng pensyon at iba pang mga business ni Drew at ang buong kustodiya sa kanilang mga anak. Napag-alaman nila na nagsabi si Kathleen sa kanyang mga kapatid tungkol sa pangamba nito na patayin siya ng asawang si Drew at palabasing aksidente ang nangyari. At maaaring hindi na nito maabutan pa na makumpleto ang kanilang divorce process. 2 linggo matapos mamatay si Kathleen, naglabas naman si Drew ng handwritten will nito na may lagda at date na March 2, 1997 kung kailan siya at si Kathleen ay kasal pa. Nakasaad sa will na ito na ang lahat ng ari-arian ay mapupunta sa kung sino man ang maiwan kung sakaling mamatay ang isa sa kanilang dalawa. Batay sa sulat na ito, si Drew ang magiging benefactor ng kanilang assets, kustodiya ng mga anak, pag-aayos ng libing at insurance policy ni Kathleen na nagkakahalaga ng $1 million. At nangyari nga ang mga nakasaad rito. Ibinenta ni Drew ang kanilang bahay ni Kathleen at nakuha nito ang insurance money. Sa kabila nito, napag-alaman nila na minsan ang nabanggit ni Kathleen sa iba't ibang kaibigan at kakilala na wala itong anumang will. Kung hindi namatay si Kathleen at nakumpleto ang kanilang divorce, mawawala ang halos lahat kay Drew at mapupunta sa ex-wife. Pero dahil namatay ito, nakuha ni Drew ang lahat-lahat ng walang kahati. Nireview ring muli ng mga investigador ang alibay noon ni Drew nang gabing mamatay si Kathleen. At nagulat sila sa natuklasan. Napag-alaman nilang isinagawa noon ang interview sa mag-asawang Drew at Stacy nang hindi hiwalay. At hindi iyon ang protocol dahil ang tama ay ang kausapin ng magkabukod ang dalawa. Pero sa halip, magkasamang sumagot sa mga katanungan ng mga pulis sina Stacy at Drew nang questionin patungkol sa pagkamatay ni Kathleen. May pagkakataon ring si Drew pa mismo ang sumagot sa ilang katanungan na dapat ay kay Stacy. Malinaw na ginagabayan nito ang asawa sa pagsagot upang hindi mamali ng sasabihin sa mga pulis. Nakakabahala rin ang kanilang mga nadiskubre tungkol naman sa forensic evidence. Dahil sa ipinagpalagay na accidental death ang nangyari kay Kathleen at walang senyales ng foul play, hindi itrinato ng mga pulis bilang crime scene ang lugar na pinangyarihan ng insidente. Hindi ito na-secured ng maayos ng mga panahong yon. Pinayagan nilang magpalakad-lakad si Drew ng malaya sa kanilang bahay. Wala ring sapat na kuha ng mga larawan ng biktima at lugar na pinangyarihan. Hindi ito na ipreserba ng maayos gaya ng tamang pagpaproseso kapag may nangyaring krimen. Sa madaling salita, lahat ng dapat ay mahalagang ebidensya ay pawang mga nawala.
Mula sa mga nakakabahalang natuklasan ng mga detective, gumawa ng isang nakakagulat na desisyon ng mga ito. Noong November 13, 2007, hinukay nilang muli ang bangkay ni Kathleen. Nang inihatid kay Drew ang balita ng pag-exhume sa katawan ng ex-wife, hindi ito nagpatinag. Sa kabila ng mga sunod-sunod na pangyayari na kinasasangkutan ng dalawang asawa, mababakas ang pagiging kalmado at panatag ni Drew. Isa sa nagtulak sa mga otoridad upang hukayin si Kathleen ay ang natatanggap na atensyon ng kasong ito mula sa media. Ramdam ng mga ito ang pagsubaybay at pag-asa ng mga tao na gumawa ng aksyon ang mga otoridad. Habang hinihintay ang resulta ng bagong autopsy ni Kathleen, dinumog naman ng media ang bahay ni Drew. Hindi nila ito tinantanan at ginawa ng istorya ang bawat development ng investigasyon. Kaya naman nagpasya si Drew na humarap na sa national TV upang ipagtanggol ang sarili mula umano sa mga maling assumptions ng publiko. Can you look me straight in the eye and tell me that you had nothing to do with the death of your third wife, Kathy, or the disappearance of your fourth wife, Stacy? I can look right in your eye and say I had nothing to do with either of those incidences. Mula noon ay naging laman na ito ng iba't iba pang TV at radio shows. Nagsimulang magsagawa si Drew ng media campaign. Humarap ito sa madla upang pag-usapan ang kanyang nawawalang asawa. Where do you think Stacy might be? Stacy loves male attention. She could be Ran off with a guy? ran off with a guy, and she could be dancing somewhere. I don't know. And let just you don't go know. through this? If she wanted to get away, do you ever really know anybody? Simple lamang ang layunin ni Drew sa kanyang campaign. Ang ilarawan si Stacy bilang emotional unstable na tao na nanloko at nang-iwan sa kanya upang sumama sa ibang lalaki. The marriage had been going through problems since her sister died. She changed very much, where we had her under psychiatric care and we had her medicated for the problems and emotional problems that she was experienced due to her death. Everything is invented. None of that's true. Ang mga patutsada ni Drew ay isang klasikong blame the victim kung saan ang sisi ay lahat napunta kay Stacy. Kahit pa ang tungkol sa menstrual period nito ay bulgaran nitong inihayag sa publiko. Stacy would ask me for a divorce on a regular basis. I'm not trying to be funny, and it was based on her menstrual cycle. Halos araw-araw itong sinusundan ng mga reporters at cameras. At tila naman na-enjoy ni Drew ang atensyon na nakukuha mula rito. Nagmistulan itong celebrity na hinahabol ng mga paparazzi. Please go home. Thanksgiving's the next couple of days. Please go home. Please leave me alone. Please don't get involved in my little world. Folks, this is the holiday season. I know at least 5 families that are losing their homes that are in this area. You probably should put maybe a little bit of effort into saving these people and their families, or reaching out to your fellow man. If someone needs a shoulder to cry on or they need a meal for their families, you guys should be maybe putting a little more effort into doing that rather than harassing my family. Folks, have a good day. Wearing a white shirt, gray coat, blue jeans and gym shoes. How's that? What do you want to talk about? Naging laman si Drew ng mga news station shows, pahayagan at magazine. Minsan pa ay kinontak nito ang news station upang sabihin na nagandahan nito sa kanyang cover photo na ginamit sa kanilang pagbabalita. Habang ninanamnam ni Drew ang natatamong atensyon sa mga tao, naging negatibo naman ang epekto nito sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga walang kamuwang-muwang na anak. Naging tampulan ng tukso ang mga ito mula na rin sa mga kapwa bata na inosente sa mga nangyayari. Hanggang sa natapos na ang re-examination ng katawan ni Kathleen at ang resulta nito ang magpapabago sa lahat. Mula sa autopsy, nakita ang maraming pasa sa katawan ni Kathleen. At hindi ito basta mga lumang pasa, kundi pawang bago lamang na tugma sa parehong oras nang mangyari ang pagkamatay nito. Kabilang na rin ang natagpuang hiwa sa bandang likod ng ulo nito. At mula sa bagong conclusion ng examiner, lumalabas na si Kathleen ay namatay sanhi ng homicide at hindi ng pagkalunod. Malinaw ang mga senyales na nakuha nito ang mga pasa mula sa panlalaban sa kung sino man.
Kasunod nito, isang pasabog rin ang binitawan ng stepbrother ni Drew na si Thomas Murphy. Ayon rito, nang gabing mawala si Stacy, pinakiusapan nito ni Drew na pumunta sa kanilang bahay upang tulungan nitong magbuhat ng isang bagay. Isang kulay asul na drum mula sa kanilang kwarto ang pinagtulungan nilang buhatin papalabas ng bahay patungo sa sasakyan ni Drew. Ramdam ni Tom na bahagyang mainit kapag hinawakan ng drum at mabigat ng kanilang buhatin. Matapos ito ay sinabihan siya ni Drew na hindi nangyari ang lahat. Nang mawala na si Stacy, doon na napagtanto ni Tom na ang drum na kanilang binuhat ay maaaring ang katawan mismo nito. Napag-alaman din ng mga pulis na noong October 29, isang araw matapos mawala si Stacy, dinala naman sa ospital si Tom dahil sa isang suicide attempt. Hindi nito matanggap na nakatulong ito sa posibleng pag-dispose ng katawan ni Stacy at labis rin ang naging takot nito kay Drew na siya na ang isunod nitong patayin kaya inunahan niya na ito. Mula sa mga pagsisiwalat ni Tom, nabigyan ito ng immunity deal. Kinabitan rin ito ng mga pulis ng wire recording sa pag-asang makakuha ng impormasyon mula kay Drew kapag sila'y nag-usap. Agad namang pinabulaanan ni Drew ang mga pahayag ni Tom. I really don't want to badmouth Tommy. He has some serious emotional issues. He was losing his house, losing his wife. Everything is invented. None of that's true. Ngunit sa isang TV interview ni Drew nang banggitin na ng reporter ang tungkol sa asul na drum, todo iwas ito at nag-walk out. The neighbors said that they saw you carrying out a big blue barrel that would be big enough. Again, Shepard, that's not what we agreed to talk about. You know, I didn't agree to any restrictions on conversation. I would never do that. I just wonder what. Okay, well then I guess I got to walk away. Have a good day, Mr. Shepard. It was nice talking to you. Well, he'll talk about the Unhook dating me, guys. game, but he won't talk about the fact that the Unhook neighbors say they saw him with a large 55-gallon blue barrel, carrying it out with someone else, and shortly after his wife went missing. Have a good day, guys. His fourth wife went missing. His third wife died in a dry bathtub. Dahil sa patong-patong na akusasyon laban kay Drew sa umiinit na media pressure at sa wrongful death suit na isinampa ng pamilya ni Kathleen, nag-issue na ng warrant of arrest ang state's attorney na si James Glasgow. Ito ay sa kabila ng kawalan ng pisikal na ebidensya laban rito. Kaya naman noong May 7, 2009, 19 months mula nang mawala si Stacy at higit 5 taon mula nang mamatay si Kathleen, inaresto na si Drew para sa kasong murder sa kanyang third wife. Nagkakahalaga ng $20 million ang bond bail nito. Dahil sa laki ng piyansang kakailanganin, nanatili si Drew sa kulungan sa loob ng 3 taon habang binubuo ng mga lawyers sa magkabilang panig ang kani-kanilang mga kaso. Noong July 31, 2012, sinimulan na ang trial. Naniniwala ang State of Illinois na homicide ang nangyari kay Kathleen at pinansyal ang motibo ni Drew upang gawin ito. Ngunit may butas sa kaso ng mga ito. Ang tanging pinangahawakan nilang ebidensya ay ang pahayag ni Kathleen. Isang takot na misis na nasa kalagitnaan ng masilimuot na divorce na maaaring magsabi ng kahit ano laban sa asawa. Bawat panig ay may magkasulungat na statement at mahirap mawari kung sino ang nagsasabi ng totoo, lalo pat patay na ang biktima. Wala ring anumang pisikal na ebidensyang hawak ang mga ito na maglalagay kay Drew sa crime scene. Mas lalo pa itong napahina ng alibay na ibinigay noon ni Stacy para kay Drew na kasama niya ito nang mamatay si Kathleen. At ngayong nawawala na si Stacy, imposible nang mabawi ang statement niyang ito. Kaya naging mahirap para sa prosecutors na ipanalo ang kanilang kaso. Hanggang sa isang mahalagang witness ang lumitaw, ang pastor at marriage counselor ng mag-asawang Stacy at Drew na si Neil Scory. Ipinahayag nito ang kanilang huling naging usapan ni Stacy noong August 2007, 2 buwan bago ito mawala. Inamin sa kanya ni Stacy ang pagsisinungaling na ginawa nito sa pulis. Inutusan lamang umano ni Drew si Stacy na pagtakpan ito ng gabing mamatay si Kathleen. At ang nakakagulat nitong revelasyon, mismong si Drew ang pumatay sa kanyang ex-wife. Ikwinento ni Stacy sa pastor ang kanyang nalalaman ukol sa pagkamatay nito.
Hindi nag-report sa otoridad si Neil dahil sa pakiusap ni Stacy na wag ito ipaalam sa mga ito dahil sa pangamba nito para sa kanyang buhay. Sa kabila ng mga bagong pagbubulgar na ito mula sa pastor, hindi ito ipinahintulot sa korte dahil isa lamang itong sabi-sabi at walang patunay na totoo nga ito. Kaya naman noong 2012, ipinasa ng prosecutor ang isang batas na tinawag na Drew's Law. Ito ay nagpapahintulot sa mga jury na ikonsidera ang mga hearsay o sabi-sabi na nanggaling sa mga taong namayapa o kaya ay nawawala. Sa ilalim ng Drew's Law, maaari nang gamitin ng prosecutors ang mga statements na nagmula kina Kathleen at Stacy. Kaya naman ipinatawag na si Pastor Neil upang mag-testify sa trial. Ipinahayag nito ang naging pag-amin sa kanya ni Stacy. Ayon rito, isang gabi noong August 27, nagising si Stacy nang wala sa tabi ang asawang si Drew. Maya-maya pa ay umuwi na ito, suot ang itim na damit at pantalon. Bit-bit nito ang isang bag na may lamang damit at isa-isa itong nilagay ni Drew sa kanilang washing machine. Ang mga damit na ito ay pambabae na hinihinalang pagmamay-ari ni Kathleen. Pagkatapos nito, doon na siya inutusan ni Drew na sabihin sa otoridad na kasama niya ito buong gabi kapag nagkaroon ng interview. At saka tahasang sinabi sa kanya na ang pagkamatay ni Kathleen ay isang perpektong krimen. Walang nagawa ang prosecutors kundi lumikha ng teorya sa nangyari kay Kathleen. Suspetsa ng mga ito, palihim na pumasok si Drew sa kanilang bahay ni Kathleen habang nag-iisa ito. Inatake nito ang walang kaalam-alam na misis mula sa likod at persahang nilunod sa bowl o kaya naman ay sa sink. Ang hiwa sa likod ng ulo nito ay maaaring nakuha mula sa tama sa gripo. At ang mga pasa na nakita sa dibdib at binti nito ay mula naman sa pilit na pakikipagbuno ni Kathleen para sa kanyang buhay. Sa crime scene photo ng bathtub, makikita na nakaposisyon ang katawan nito gaya ng sa isang fetus na nagpapahiwatig na inilagay lamang ito roon ni Drew matapos lunurin. Sa nauna ng autopsy, nakasaad na accidental drowning ang nangyari kay Kathleen. Ngunit hindi ito pinaniwalaan noon pa man ng kanyang pamilya dahil tuyong-tuyo ang bathtub nang matagpuan ang katawan nito. At nang balikan ng insidenteng ito, saka lamang napagtagpi-tagpi ng mga investigador ang mga kaganapan na ipinagpasawalang bahala noon. Sunod na isiniwalat ng state attorney ang mga bagong ebidensya na nakapagpayanig sa korte. Ito ay ang mga history ng tawag para sa sumbong ng domestic violence na nagmula kay Kathleen. Bagamat lumipat na si Drew kasama ni Stacy sa ibang bahay, patuloy pa rin ang pag-aaway sa pagitan naman ni Drew at ni Kathleen. Sa isang pangyayari noong July 2002, sapilitang pinasok ni Drew ang bahay ng ex at tinutukan nito ng kutsilyo sa leeg. Saka tinanong kung saan niya ito gusto itarak, bagamat hindi niya itinuloy ang pagsaksak sa mga panahong yon. 4 na buwan matapos ang insidenteng ito, sumulat si Kathleen sa Assistant State Attorney upang magmakaawa at humingi ng tulong. Ayon sa sulat, sinabi nitong alam ng kanyang asawa kung paano manipulahin ang batas at direktang sinabi na kukunin nito ang mga bata o kaya naman ipapatayin siya nito. Nakiisa rin sa pagtestify laban kay Drew ang una at pangalawang misis nito. Ipinahayag ng dalawa kung ano nga bang klaseng asawa ito at kung paano sila nito itrinato nang matapos na ang kanilang kasal. Pang-aabuso, pananakot at maling paggamit ng badge at posisyon nito bilang pulis ang ilan sa nabanggit ng mga ito na pagsasalarawan sa dating asawa. Sa kabila ng mga paratang sa pagiging bayolente ni Drew sa asawang si Kathleen, pati na rin sa iba pang ex nito, malakas ang kumpiyansa ng depensa na hindi ito sapat para ikulong ang kanilang kliyente. Hanggang sa isang malaking pagkakamali ang nagawa ng mga ito na magpapabago sa takbo ng kaso. Ipinatawag nila ang divorce attorney ni Kathleen na si Harry Smith sa pag-aakalang kakampi ito sa kanila at magsisiwalat ng negatibo tungkol kay Stacy bilang asawa na gagawin ang lahat ng pagsisinungaling makuha lamang ang pera ni Drew. Ngunit tila na mali ang kanilang kalkulasyon dahil kabaliktaran nito ang nangyari. Sapagkat ang bagay na isiniwalat ni Stacy bago ito maglaho ay ang tungkol sa pagpatay ni Drew sa kliyente nitong si Kathleen. Noong September 6, 2012, matapos lamang ang 14 hours ng deliberation, lumabas na ang hatol. Guilty.
Ito ay para sa kasong first-degree murder of Kathleen Savio. Habang nasa sentence hearing, nagsisigaw si Drew sa korte. I did not kill Kathleen! To which Kathleen's sister says, Yes, you did. Mula sa lahat ng ebidensyang inihain, inamin ng jurors na ang pinaka nakapagkumbinsi sa kanila ay ang mga hearsay statements. Noong February 21, 2013, nasintensyahan si Drew ng 38 years na pagkakakulong. At habang nasa kulungan, patuloy naman ang investigasyon sa paghanap ng koneksyon ng pagkawala ni Stacy kay Drew. Kaya naman inire-record nila ang mga usapan ni Drew sa loob. At noon ay sorpresang nakakuha silang muli ng pasabog mula rito. Habang nakakulong ay nakuha pa rin ni Drew na ipagpatuloy ang kasamaan. Nais nitong ipapatay ang state attorney na si James Glasgow, ang taong dahilan ng kanyang pagkakakulong. Keep in mind, everything's recorded. Right, no, it was, I told him that you said, it's the green light, basically, go ahead and kill him. All right. That's what you wanted, right? It ain't no turning back. Okay. From the first time we talked about it. Huh? The first time we talked about it, there was no turning back. If I get some booze in here, we'll celebrate that night. Kaya naman nakasuhan itong muli para naman sa solicitation to commit murder at nagkaroon ng pangalawang trial noong 2016. Naging mas mabilis ang hatol sa trial na ito kumpara sa nauna kung saan inabot lamang ito ng 1 oras bago dumating ang hatol. Muli ay nahatulan si Drew ng guilty at nasintensyahan ng karagdagang 40 years na pagkakakulong. Hanggang sa taong ito, 16 years mula nang mawala si Stacy ay hindi pa rin ito natatagpuan. Bagamat pinaniniwalaang ito ay patay na. Ang mga anak nito ay kasalukuyang nasa pangangalaga naman ng isang anak ni Kathleen. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.